Magandang buhay! Welcome back to school! Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, ito na ang pangalawang taon natin ng distance learning. Kung kaya't naririto ako upang kayo ay tulungan sa inyong pag-aaral. Sa pagsisimula ng taong panuroang ito, ating umpisahan ang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao tungkol sa pagpapakita ng mga kakayahan. Ito ang unang linggo ng ating aralin. Sa araling ito, tutukuyin mo ang iyong mga talento o natatanging kakayahan. Umpisahan natin ang ating aralin ng isang gawain sa pagkatuto. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin mo ang bawat larawan at tukuyin ang kilos na ipinapakita rito. Sabihin mo kung ito ba ay kakayahan o hindi at ipaliwanag. Handa ka na ba? Una, ano ang kilos na ipinapakita ng mga bata sa larawan? Ito ba ay isang kakayahan o hindi? Magaling! Ang mga bata ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagguhit at pagpipinta. Ito ay isang kakayahan o talento na maaaring taglay rin ng isang batang gaya mo. Pangalawa, ano ang kilos na ipinapakita ng mga bata sa larawan? Ito ba ay isang kakayahan o hindi? Mahusay! Ito rin ay isang kakayahan. Kakayahang tumugtog ng instrumentong pangmusika. Ikaw rin ba ay may kakayahang tumugtog ng instrumentong pangmusika tulad ng gitara? Kung gayon, ikaw ay may natatanging kakayahan o talento. Ikatlo, ano ang kilos na ipinapakita ng mga bata sa ating larawan? Ito ba ay isang kakayahan o hindi? Magaling! Ito rin ay isang kakayahan at ang kakayahang kanilang ipinapakita ay ang kanilang kakayahang sumayaw o talento ng pagsayaw. Ikaw, ano ang paborito mong sayawin? Pang-apat, ano ang pinapakitang kilos ng mga bata sa larawan? Ito ba ay kakayahan o hindi? Mahusay! Ito rin ay isang kakayahan. Kakayahang lumangoy. Ikaw ba ay marunong lumangoy? Ang isang batang marunong lumangoy o magaling lumangoy ay talaga namang nakakahanga dahil hindi lahat ng bata ay marunong na lumangoy. Panglima, ano ang kilos na ipinapakita ng mga bata sa larawan? Ito ba ay isang kakayahan o hindi? Magaling! Ito ay isang kakayahan. Ang pagbibisikleta ay isang kakayahan. Hindi lang libangan, kung hindi ehersisyo na rin para sa ating katawan. Marunong ka bang magbisikleta? Maging maingat lamang kapag ikaw ay nagbibisikleta sa kalsada. Sa pagpapatuloy, atin namang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin o pakinggan mo ang bawat item. Sabihin kung tama o mali na ganito ang ipakitang damdamin sa pagsasakilos ng kakayahan ng mga bata. Bilang 1. Mahusay gumuhit si Luis. Marami na siyang naiguhit. Tuwang-tuwa siyang ipinakikita ito sa ibang bata. Masaya din siyang natutuwa ang mga kaibigan sa kanyang mga ginawa. Ang tanong, si Luis ba ay nagpapakita ng tamang damdamin sa kanyang kilos? Tama o mali? Ang ating sagot ay tama. Siya po ay natutuwa at nagagalak na ipinapakita niya ang kanyang kakayahan sa ibang bata.
Bilang 2. Hawak-hawak ni Trixie ang laylayan ng kanyang damit habang tumutula. Hindi siya mapakali dahil baka magkamali siya. Si Trixie ba ay nagpapakita ng tamang damdamin sa pagsasakilos ng kanyang kakayahan? Ang kanya bang kilos ay tama o mali? Ang ating sagot ay mali. Mali na mahiya tayo sa pagpapakita ng ating kakayahan. Dapat kasi maging proud tayo at ipakita natin ito ng may sigla. Bilang 3. Matikas ang tindig ni Mabel habang umaawit sa harap ng kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Si Mabel ba ay nagpapakita ng tamang damdamin sa pagsasagawa ng kanyang kakayahan? Ang ating sagot ay tama, dahil ito ay kanyang ginawa ng buong tapang at nagpapakita siya ng tiwala sa kanyang sarili. Bilang 4. Matapos pagtawanan ng madapa, hindi na mapilit si Jerome na sumali muli sa karera sa pagtakbo. Si Jerome ba ay nagpapakita ng tamang damdamin sa pagpapakita ng kanyang kakayahan? Ang ating sagot ay mali. Dahil hindi naman porket nadapa o nabigo tayo sa pagpapakita ng ating kakayahan, ay susuko na tayo. Dapat nga, ikaw ay bumangon muli at piliting ipakita ang iyong kakayahan para na rin sa ikabubuti ng iyong sarili. Bilang 5. Umiiyak si Janice habang sumasayaw. Bago pa lang niya kasi itong natutuhan. Si Janice ba ay nagpapakita ng tamang damdamin sa pagpapakita ng kanyang kakayahan? Ito ba ay tama o mali? Ang ating sagot ay mali. Kahit pa ba bago mo pa lamang ito matutuhan, ang isang sayaw, dapat lamang na gawin mo ito ng may sigla at may tiwala sa iyong sarili. Ang kakayahan o talento ay espesyal na katangian ng bawat tao. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang katulad mo. At ang mga kakayahan o talentong ito ay nagmumula sa Diyos. Ito ay biyaya o regalo niya sa atin. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa lahat ng tao. At dahil dito, kailangan mo itong gamitin, ipakita at linangin. Hindi ka dapat nahihiya o natatakot sa pagpapamalas ng iyong mga kakayahan. Mahalagang magtiwala ka sa iyong sarili. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao tungkol sa pagpapakita ng mga kakayahan, tayo naman po ay nasa 2nd linggo na ng ating aralin. At ang layunin pa rin ng ating aralin ay matukoy mo ang iyong mga talento o natatanging kakayahan tulad ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit, pagpipinta at marami pang iba. At hangad kong sa pagtatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahan kong makapagpapakita ng iyong mga natatanging kakayahan ng may pagtitiwala sa sarili. Tandaan, ang kakayahan o talento ay espesyal na katangian. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang katulad mo. Nagmumula ang mga kakayahan sa Diyos. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa lahat ng tao at dahil nga dito, kailangan mo itong gamitin, ipakita at linangin. At wag na wag mong kakalimutan, hindi ka dapat nahihiya o natatakot sa pagpapamalas ng iyong mga kakayahan. Mahalagang magtiwala ka sa iyong sarili. Kaya mo yan. Gaano nga ba kahalaga na magamit mo ang iyong talento? Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo ito ipapakita? Makinig
at manood at tunghayan natin ang kwento ng batang si Ento. Si Ento, ang batang maraming talento. Kwento ni J. Lopo. Si Ernesto o mas kilala sa kanila bilang si Ento ay batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakaaawit at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya. Maging ang mga kapitbahay na bata ay humahanga kay Ento. Isang araw, pinaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. "Ang ganda ng boses mo, Ento!" sabi ng dumaang si Aling Carmela. "Manang-mana sa inang si Gemma," dagdag pa niya. Masayang masaya si Ento. Umawit siyang muli. Maganda ang simula. Sa bandang dulo na mataas na ang tono ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmuk. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi na rin siya tumutula ni sumasayaw. Naging tahimik siya at hindi palakibo. Nawala na rin siya ng sigla na dating mayroon. Lagi na siyang malungkot. Kinausap siya ng kanyang nanay Gemma. "Anong problema mo, Ento?" Nakayuko lang siya at umiling-iling. "Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan?" tanong ni nanay. "Nauunawaan ko ang nangyari, subalit hindi ka dapat malungkot," paliwanag nito. "Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit." "Pero sumabit po at pumiyok ako. Pinagtawanan nila ako dahil dito," ang tugon ni Ento habang siya ay umiiyak. "Ayaw ko na pong umawit," tuloy pa niya. "Alam mo ba, Ento, na kahit ang mga sikat na mga awit ay nagkakamali rin?" tanong ni Nanay Gemma. Ganon pa man, hindi sila tumitigil. "Hindi ko na po kayang humarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko," sabi ni Ento. "Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unti-unting hihina hanggang mawala ito," sabi ni Nanay Gemma kay Ento. "Ganito, Ento. Ang kakayahan o talento ay patuloy na nililinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-e-ensayo o nagpa-practice. Inaaral mo rin dapat kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka. At darating ang panahon, ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay." Napaisip si Ento. Tama nga ang sabi ng kanyang nanay. Simula noon, araw-araw na siyang nag-e-ensayo at ipinakita ang kanyang kakayahan. Bumalik na rin ang kanyang tiwala sa sarili. Nagustuhan mo ba ang ating kwento tungkol kay Ento, ang batang maraming talento? Talakayin natin ito gamit ang mga tanong sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Unang bilang. Ang mga sumusunod ay katangiang taglay
ni Ento? Maliban sa A. Pagguhit, B. Pag-awit, C. Pagtula, o D. Pag-arte? Alin sa mga sumusunod ang hindi taglay ng batang si Ento? A, B, C, or D? Bilang 2, ang damdamin ni Ento kapag naipapakita niya ang kakayahan at kapag pumapalakpak ang mga kapitbahay ay A. Si Ento ay naiinis, B. Nalulungkot, C. Natutuwa, o D. Natatakot? Ano nga kaya ang nararamdaman ni Ento kapag siya ay pinapalakpakan ng kanyang mga kapitbahay? Siya ba ay A. Naiinis, B. Nalulungkot, C. Natutuwa, o D. Natatakot? Bilang 3, ang ginawa ni Ento matapos siyang pumiyok habang umaawit ay A. Umiyak ng umiyak, B. Tumahimik at hindi na siya kumibo, C. Nagkulong at nagmukmok, o letter D. Lahat ng nabanggit? Alin nga kaya ang ginawa ni Ento matapos na siya ay pumiyok at pagtawanan ng kanyang mga kapitbahay? A, B, C, or D? Bilang 4, kapag hindi ginamit o ipinakita ang kakayahan, ano kaya ang maaaring mangyari? Ito ba ay maaaring A. Mawala, B. Mas dumami, C. Mas humusay, o letter D. Mas malinang? Ano nga kaya ang mangyayari kapag hindi natin ginagamit o ipinapakita ang ating kakayahan? A, B, C, or D? Bilang 5, sa huli, tulad ni Ento, mahalaga na ibalik natin ang A. Kabutihan, B. Kalungkutan, C. Katamaran, o D. Tiwala sa sarili? Ano nga ba ang ibinalik ni Ento sa kanyang sarili sa wakas ng ating kwento? Ito ba ay A. Kabutihan, B. Kalungkutan, C. Katamaran, o D. Tiwala sa kanyang sarili? Sa ating susunod na gawain sa pagkatuto, tukuyin mo ang iyong mga kakayahan o talento. At sumulat ka ng 3 hanggang 5 kakayahang taglay mo ayon sa pinakagusto mo mula 1 hanggang 3 o hanggang 5. Halimbawa, ang aking mga kakayahang taglay ay pag-awit, pagguhit, pag-e-edit ng videos, and pagluluto. Ang ilalagay ko o ang aking pinakagusto ay pagguhit. Pangalawa, ang pag-e-edit ng videos. Pangatlo ay ang pagluluto at ang pang-apat ay ang pagkanta. Ikaw naman, maaari mo bang ibahagi sa akin ang mga naitala mong kakayahan? Magaling! Sa ating susunod na gawain sa pagkatuto, nais kong tukuyin mo naman ang mga kakayahan o talento na nakikita mo sa iba at nais mong taglayin at sabihin mo sa akin kung paano mo ito matututuhan. Uulitin ko po, sa ating gawain sa pagkatutong ito, nais ko pong isulat mo at tukuyin ang mga kakayahan o talento na nais mo sanang taglayin at sabihin mo kung paano mo ito matututuhan. Halimbawa,
Si Ma'am Lay, gusto ko sanang matutong lumangoy. At gusto ko ring matutong sumayaw. Paano ko nga ba ito matututuhan? Siyempre po, kailangan kong magpaturo sa mga marurunong at kailangan kong mag-ensayo. At higit sa lahat, kapag ito ay aking nang natutunan, kailangan kong magkaroon ng tiwala sa aking sarili na ito ay aking makakayang gawin. Ikaw, ano-anong mga kakayahan o talento ang gusto mo sanang taglay mo? At paano mo nga ba ito matututuhan? Tama, mahusay. Tandaan, bawat tao o batang katulad mo ay may taglay na kakayahan. Regalo ito ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Mainam na matukoy mo ang mga ito at maipakita. Maaari ring matuto pa ng ibang uri ng mga kakayahan o talento. Magtiwala ka sa iyong sarili na kaya mo itong gawin, gamitin at ipakita sa iba. Makatutulong ang pag-eensayo, paghingi ng tulong sa iba, sariling pagsisikap na mas higit pang matutuhan ang dati at bago mong kakayahan. Tandaan mong ikaw ay natatangi. Linangin mo ang iba pang talento at maging mas mahusay. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!